Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa Baluwagang Pambalitaan ng Camera Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Weekend Report. Ika-29 ng Nobyembre, taong 2024. At sa ulo ng ating mga balita, bayanihan ng mga stakeholders na buo sa usapang matatag ng DepEd Calapan City Division. Ceremonial switch-on ng Salong Dagitab, masayang isinagawa kasabay ng kaarawan ng gobernador. At pagkakaroon ng regional hospital, patuloy pa rin isinusulong ni 1st District Congressman Panaligan. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita sa isinagawang usapang matatag ng DepEd Calapan City Division na buo ang bayanihan sa pagitan ng nabanggit na tanggapan at sa mga konsernadong ahensya at grupo na dumalo dito. Isinagawa ang talakayan sa Gabaldon Building ng Oriental Mindoro National High School, ika-27 ng Nobyembre. Ika-27 na Nobyembre, isinagawa ng DepEd Calapan City Division ang usapang matatag na 2024 Stakeholders Convergence sa Gabaldon Building ng Oriental Mindoro National High School. Pinangunahan na nasabing forum ni Schools Division Superintendent Susana Bautista kasama ilang pang opisyalis ng dibisyon. Layunin nito na talakayin ang mga mahalagang usapin tungkol sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon ng sangay ng lungsod ng Calapan. Sama-samang pag-usapan ang mga hakbang tungo sa isang matatag na edukasyon para sa bawat mag-aaral na Kalapeño. Kabilang sa mga nakalatag na paksa ang mga pagbabago at ilang pang usapin kaugnay sa matatag curriculum, Program for International Student Assessment o PISA, access to basic education services, accomplishment ng dibisyon at ilang pang usapin kaugnay sa gawain ng DepEd Calapan City Division. Imbitado sa nasabing talakayan ang mga konsernadong ahensya ng pamahalaang nasyonal at lokal, mga partner NGOs at POs ng DepEd at mga kinatawan mula sa pribadong institusyon. Matapos ang maghapong forum, sa bahagi pa rin ng programa na Ano ang Aking Taya o Pledge of Commitment, kung saan ay nag-ambagan ang mga dumalo dito na kanilang makakayanan para sa higit na pagpapalakas ng mga programa at proyekto ng nasabing tanggapan. Pasasalamat naman pinabot ni Superintendent Bautista sa lahat ng dumalo sa nasabing gawain at nakibahagi sa isang malaya at produktibong talakayan. Inaasahan na niya ang patuloy na pakikipagtulungan ng DepEd at mga stakeholders para sa higit na matatag na mga programa ng dibisyon para sa mga Kalapeño learners. Sa kauna-unahang pagkakataon na iuwi ng kandidata ng Bayan ng Bako ang korona ng Miss Oriental Mindoro 2024. Ayon kay Bako Mayor Alan Roldan, maitatala ito sa kasaysayan ng kanilang bayan at kinikilala nila ang tagumpay ni Andrea Isabel Escarilla na malaking ambag para sa pagsusulong ng turismo ng Bayan ng Bako. Ipinagdiwang ng Bayan ng Bako ang pagkakapanalo ni Andrea Isabel Escarilla bilang Miss Oriental Mindoro 2024. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nasungkitan ng sabing bayan ang titulo, bagamat marami sa mga kandidata nito ang nanalo na rin sa nasabing prestiyosong patimpalak. Si Escarilla ang matagumpay na nag-uwi ng corona sa kanyang bayan. Ika-21 ng Nobyembre, isang homecoming and victory event ang isinagawa sa nasabing bayan kung saan sa pamamagitan ng isang motorcade ay nilibot ni Miss Oriental Mindoro Andrea bilang pasasalamat sa kanyang mga kababayan.
Matapos ang motorcade, sinundan ito ng isang maikling programa sa munisipyo. Dito binigyang pagkilala ang dalaga na ginawaran ng plaque ng pagkilala mula sa pamahalaang bayan ng Baco at resolusyon ng pagkapanalo mula sa Sangguniang Bayan. Ayon kay Mayor Alan Roldan, maitatala ito sa kasaysayan ng kanilang bayan na naganap sa panahon ng kanyang panunungkulan. Sa simula pa lamang ani ay buo na ang kanyang suporta sa kanilang kandidata at maging sa lahat ng mga Bacoeño na may natatanging talento. Sa mga mamamayan ng Silangang Mindoro, especially sa mamamayan ng ating bayan ng Baco. At syempre, masaya po ang bayan ng Baco sa pagkapanalo ni Miss Andrea. Dahil alam nyo, ito po yung kauna-unahang pagkakataon na nasungkit ng bayan ng Baco ang titulo ng Miss Oriental Mindoro. Marami pong sumubok, lahat naman po yung nanalo, naging third, naging fifth, at ngayon po, tayo po ay naging nakuha po natin yung first, yung Miss Oriental Mindoro. So, bilang pasasalamat, maraming salamat po una-una sa mga magulang ni Andrea, pangalawa, sa mga taong nagpagod o tumulong upang mapagtagumpayan ni Andrea ang Miss Oriental Mindoro. So, ang bayan ng Baco po, kami po ay nagpapasalamat muli sa lahat ng tumangkilik sa amin pong Miss Baco. Dahil alam ko ay ito po ay isang karangalan ng aming bayan. So yun po, maraming salamat. Pasasalamat rin ang ipinabot ni Miss Oriental Mindoro Andrea Escarilla sa lahat ng mga naniniwala at sumuporta sa kanya. Ipinagmamalakihan niya na isa siyang Bacoeña at patuloy niyang iaangat ang pangalan ng bayan ng Baco sa pagsisimula pa lamang ng kanyang paglalakbay bilang bagong Miss Oriental Mindoro 2024. Hi everyone, I'm Andrea Isabel Escarilla, your Miss Oriental Mindoro 2024. So I want to thank everyone who supported me throughout the journey to the crown of Miss Oriental Mindoro 2024. All of this won't be possible without the support of each and every one of you. So as a person who have never expected to be crowned as Miss Oriental Mindoro and never expected to join this prestigious pageant, I'm very grateful to the support of each of the Bacoeños and each of people who supported me. So let me give my heartfelt gratitude to each and every one that been with me throughout this journey. So first, I want to thank God for giving me the strength and wisdom to win this crowd, and for the people who supported me, to the mayor, to our beloved Mayor Alan Roldan, to my tourism office staff, to Sir VJ, to Ma'am Vanessa, Sir Ed, and to Ma'am Rizal. Thank you so much po. And to all the staff of the government of Municipality of Baco, thank you so much for your unwavering support. And to my family who supported me and giving me the courage to win this crowd, thank you so much. And to my handler and makeup artist, thank you so much to your team. And I won't be this beautiful without your very majestic hand for making me so much beautiful in the pageant and today. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Once again, I'm Andrea Isabel Escarilla, your Miss Oriental Mindoro 2024 from the Municipality of Baco. Opisyal nang inanunsyo ng Pag-asa ang pagsimula ng panahon ng amihan, dahilan upang magsimulang makaranas na ng malamig na panahon ng ilang bahagi ng bansa. Narito ang report. Nakaraang linggo, opisyal nang pumasok sa bansa ang Siboy Pasko o hanging amihan na may malamig na temperatura ayon sa Pag-asa. Kaya naman may ilang bahagi na sa bansa ang nakararanas ng paglamig ng panahon. Ayon pa rin sa ahensya, nakatulong ang pagpasok ng amihan sa paghina na nakaraang bagyong Pipito. Aniya pa, ang pagsisimula ng panahong amihan o ang malamig na panahon ay dulot ng hanging pumasok galing sa hilagang silangan mula sa Siberia. Ika-25 ng Nobyembre, sinabi rin ng Pag-asa na ang Northeast Monsoon o Amihan at Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Pero ang peak o kung kailan maitatala ang pinakamababang temperatura ay nangyayari tuwing Enero o Pebrero.
Ang amihan ay ang tuyo at malamig na hangin mula sa hilagang Siberia. Kadalasang nararamdaman ito tuwing buwan ng Nobyembre at kadalasang natatapos sa buwan ng Marso hanggang Hunyo. Ang malamig na simoy na dala rin ito ay tinatawag na winter monsoon o kadalasan ay para sa mga Pinoy ay simoy Pasko. Dahil sa tuyo at malamig na hangin, paliwanag pa rin ng Pag-asa, maaaring magpahina ito ng bagyo dahil wala itong masyadong moisture. Subalit dahil naman sa La Nina phenomenon, ayon pa rin sa Pag-asa, maaaring mapalakas nitong epekto ng hanging amihan na magdadala naman ng pag-ulan at maaaring magsanhi ng pagbaha, flash floods at landslide para sa mga vulnerable na areas. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy natin mga balita, kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ni Governor Homerlito Bons Dolor, ang pagsasagawa ng ceremonial switch-on ng Salong Daguitab Christmas Festival sa Kapitolyo, kung saan ngayong taong 2024 ay animated cartoon movies ang tema bawat booth na makikita rito. Kasabay na pagdiriwang ng kaarawan ni Governor Homerlito Bons Dolor ang pagsasagawa ng ceremonial switch-on ng Salong Daguitab Christmas Festival sa Kapitolyo, kung saan ngayong taong 2024 ay animated cartoon movies ang tema sa bawat booth na makikita dito. Ganap na alas 8 ng gabi, pinangunahan ito mismo ni Governor Bons Dolor at ng kanyang may bahay, Vice Governor E.J. Falcon at sinaksihan rin ni Dr. P.A. Hubert Dolor, Brian Paul Manceres na anak ni Senator Grace Poe at iba pang mga panauhin. Governor Bons Dolor at ng 11 sangguniang panlalawigan sa pamumuno ni E.J. Falcon. Ito po ang Salong Daguitab 2024!
Sa paglilibot, maaaliw ang mga manonood sa mga sikat na Netflix animated films tulad ng Thelma the Unicorn, Raya and the Last Dragon, Sea Beast, Despicable Me, Encanto, Orion and the Dark, Money King, Inside Out, Sing at Trolls. Samantala din nagsaring sa Kapitolyo ang free concert, tampok ang bandang AGs. Bago pa man ang concert, namahagi rin ng munting regalo ang gobernador sa mga dumating na bisita. Libreng pakain sa mga empleyado at mga bisita. Ang Salong Dakitab o Pailaw sa Kapitolyo ay bahagi na ng pagdiriwang ng Kapaskuhan ng mga Mindoreño na pinagtitibay ng ipinasang Provincial Ordinance No. 82-2018 na inakda ni na board members Rafael Infantado at Jean Paulo Mali. Samantala sa kaugnay na balita, inaasahan na sa araw ng pagbubukas ng pailaw sa Kapitolyo o ang Salong Dagitab, kasabay ng selebrasyon ng kaarawan ng gobernador ay ang libreng konsyerto para sa mga Mindoreño. Kaya naman tulad ng inaasahan, dinagsa ito ng mga manonood kung saan ay tampok ang bandang AGs. Inaasahan na sa araw na pagbubukas ng pailaw sa Kapitolyo o ang Salong Dagitab, kasabay ng selebrasyon ng kaarawan ng gobernador, ang libreng konsyerto para sa mga Mindoreño. Kaya naman tulad sa inaasahan, dinagsa ito ng mga manonood. Tampok dito ang bandang AGs na nagpasikat ng mga classic OPM songs na Luha, Halik, Basang-basa sa ulan at marami pang iba. Sa pagtatanghal ng grupo, di naiwasan ng banda ang maging emosyonal, lalo na sa kantang Luha na signature song ng kanilang lead vocalist na si Mercy Sunot. Si Mercy Sunot ay pumanaw kamakailan lamang sa sakit na breast at lung cancer. Eto pa, alam nyo to! Ito yung kanta ni Mercy! Akala ko buti na lang andyan sila. Pasensya na po. Andyan si Ate Mercy, te. Maingay. Si Ate Mercy yan. Siya yung ano. Pasensya na talaga, hindi talaga namin Pasensya na. Gusto lang po talaga namin Napaka-emotional talaga namin pagdating sa kanta na yan. Ay, hindi pa po, lalo na hindi pa po siya nakauwi sa amin. Kaya ang bigat po talaga. Inaayos pa kasi yung mahal na mahal po na. Salamat po. Bagamat naging emosyonal, nagpatuloy ang banda sa kanilang pagtatanghal at di nabigo ang mga itong magbigay ng kasiyahan sa mga dumagsang manonood.
Ang bandang Aegis at ang mga awitin nito ay bahagi na rin ng buhay ng mga Pilipino. Iba pa mga balita sa aming pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learn about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Bagamat nabinbin sa Senado ang panukalang pagtatayo ng regional hospital sa Lalawigan, patuloy pa rin itong isinusulong ni 1st District Congressman Arnan C. Panaligan. Naniniwala ang Solo na malaking kapakinabangan ito para sa mga Mindoreño. Ganun pa man, ang pamahalaang panalawigan aniya ang may malaking papel sa pagkilos upang maisakatuparan nito. Hindi pa rin nawawala ng pag-asa si 1st District Congressman Arnan C. Panaligan sa mitiing magkaroon ng regional o DOH hospital sa lalawigan. Bukod sa mandato niya itong nabanggit ng kagawaran, malaking tulong ito sa lalawigan sa usaping pangkalusugan. Mula sa mga pasilidad, espesyalista at iba pang benepisyo, tiyakan niya na malaking kapakinabangan ito para sa mga Mindoreño. Bagamat nabinbin sa Senado ang nasabing panukala, umaasa si Congressman Panaligan na may susulong pa rin ito, subalit malaki niya ang papel ng pamahalaang panlalawigan sa katuparan ng proyektong ito. Sa Mimaropa, wala pang naitatayong regional hospital. Sa sitwasyong nabinbin ng panukala, bukas rin ang nasabing oportunidad para sa ibang probinsya. Partikular na ang mga malalaking lalawigan sa rehiyon na mayroong kakayahan. Sakali mang mangyari ito, ayon pa rin sa kongresista, isa itong malaking kawalan para sa Oriental Mindoro. We want to protect ang interest ng mga taga-Mindoro at probinsya kasi iba ng probinsya na ako dito eh. Tama. Occidental, Marinduque, Romblon, no? Ang pinakamaganda talaga ay magkaroon ng DOH hospital sa amin. Practical, affordable yan, at mabilis. No? Better kung bigyan natin yan sa DOH. No? Kaysa meron mga hospital, wala na mga problema, di ba? Kaya ang pinaka-practical na solusyon sa ating healthcare problem ay pumasok ang DOH sa atin. Kasi DOH ang sanay sa pagpapagawa ng ospital, DOH ang may sapat na pondo. Alam natin Palawan, Quezon, ibang, kasi wala nga kung regional hospital. Possible yun. Hindi tayo ang disadvantage, tayo ang kawawa. Tayo nawalan, no? The gate of another province in having a regional hospital sa kanyang lugar, gain sa kanila, malaking loss o kawalan sa atin. Diba? So, ang kawawa, ang asyente natin, tatakbo mo sa Batangas Regional Hospital, Astos ka, o sa Bagira. Kaya pinaka-ideal dito sa Oriental Mindoro, ilagay ang Regional Hospital.
Nasa pamahalaang panlalawigan na niya ang malaking hamon ng pagkilo sa katuparan ng pagkakaroon ng regional hospital. Para sa kongresista, pangunahing usapin ang kalusugan at kapakanan ng mga Mindoreño. Kaya naman bukod sa pagsusulong ng DOH Hospital ay pinalakas naman niya ang tulong medikal para sa kanyang nasasakupang distrito. Patuloy niya ang ayudang medikal ng kanyang tanggapan hanggang sa susunod niyang termino. Damaan niya ang hirap ng mga pamilyang nangangailangan ng tulong lalo na sa pagbabayad ng hospital bills. 15 koponan ang kalahok sa nasabing liga na mula sa mga pribadong establishmento at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang inaasahang magtatapat sa pagbubukas ng Calapan City Intercommercial Basketball Christmas League na magkatuwang na inorganisa ng pamahalaang lungsod ng Calapan at ng Calap Sandugo Eagles Club. Bukod sa tropeyo, may naghihintay na cash prize na 100,000 pesos sa tatanghaling kampyon ng Calapan City Intercommercial Basketball Christmas League 2024. Ika-23 na Nobyembre, opisyal na nagbukas ng Calapan City Intercommercial Basketball Christmas League na magkatuwang na inorganisa ng pamahalaang lungsod ng Calapan at ng Calap Sandugo Eagles Club. 15 koponan ang kalahok sa nasabing liga na mula sa mga pribadong establishmento at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Layo na nasabing liga na isulong ang magandang samahan at pagkakaisa sa pagitan ng pribadong establishmento at pamahalaan. Ito ay sa pamamagitan ng sport na basketball. Naging pangunahing bisita sa pagbubukas ng naturang Intercommercial Basketball League si Bew Belga, ang sikat na PBA basketball player ng koponan ng Rain or Shine. Sa mensahe ni City Mayor Malu Murillo, nagpasalamat siya sa Calap Sandugo Eagles Club sa pamamagitan ng presidente nito na si Carlos Salvador sa pakikipagtuwang sa pamahalaang panlusod sa paglulunsad ng Intercommercial Christmas League. Ganun rin sa lahat ng grupong lumahok sa naturang liga. Pinaalalahanan niya ang lahat na maglaro ng tapat at may malasakit sa kapwa. Ganun rin panatilihin ang diwa ng pagkakaisa at kapatiran sa araw-araw na pamumuhay upang higit na maging produktibong mamamayang Calapeño. Hangad naman ni PBA player Bew Belga na matapos ng maayos ang liga upang maging matagumpay ito at magkaroon pa ng kahalintulad na aktibidad sa mga susunod na panahon. Masiya siyang masaksihan niya na masigla ang larong basketball sa lalawigan na bahagi na rin ng buhay ng mga Pilipino. Bukod sa tropeyo, may naghihintay na cash prize ng 100,000 pesos sa tatanghaling kampyon ng Calapan City Intercommercial Basketball Christmas League 2024. Maaari nyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.